This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako.
Hinding-hindi ka magsisisi yan ang sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisi yan ang sigurado, pangako. Alright, islap ng pag-ibig. Good morning guys! It's Friday, Sabado naman dyan sa inyo. Welcome to iRadio, June 7, 2024. Happy weekend sa inyong lahat. At yung mga family ngayon ay nasa bahay. Kompleto na sila ngayon. And enjoy iRadio po hanggang 9 o'clock tayo tonight or 12 o'clock in the afternoon. And while watching, enjoy your breakfast and your mamaya lunch na ninyo dyan. Today, makakasama natin pa si James Valdez. Stand by lang kayo dyan. Mangchi! Ayun good morning. Magandang umaga po. Happy Friday sa amin dito. Happy weekend naman sa inyo dyan. Kumusta na kayo? Nako, Friday, Saturday na. Eh di, ano na dyan? Sigurado umuulan na naman. Yan, masarap. Masarap matulog pag umuulan. Hindi naman Oh yeah, ikaw lang. Basta ako masarap pag umuulan ba sa kanila ngayon? Umuulan yan. Pag uulan-ulan. Kasi tagulan na eh. Alam mo pa yun? yung t-shirt ko, kumikinta. Nagre-reflect. Syempre. Ayan. Kumusta na kayo? Enjoy your weekend, guys. At ingat-ingat lang Yan. sa paglabas. Medyo... Yun, ayan, may mga nagpapadala na ng mga stars. Ayan, salamat Glyza. po. Thank you, Glyza. Yung guy Glyza, talaga. Alam mo, kaya may bagyo dun sa kanila eh. Tag-ulan dun eh. again. Yeah, hanggang December na yan. Oo nga pala. Ganyan na. At least, 'di ba? Wag tayong magrereklamo. Reklamo pag mainit, reklamo pag bagyo. Sige lang. Kumbaga ang pinakamagandang gawin na lang natin is mag-ingat po tayo. Yun ang the best. Ingat-ingat sa paglabas. Katulad na sinasabi namin, kung wala namang gagawin, just stay na lang kayo sa bahay. Ganun. Mag-gastos pa pag lalabas pa kayo. May telepono naman eh. O, di chika-chika na lang kayo, makimarites na lang kayo sa mga ano niya dyan, kung sinong gusto nyo kamarites. Panoodin na lang ninyo yung replay ng iRadio. Yeah, why not, diba? Ayun. Ay, siyempre, Kaya- pag lalabas yun, mag-gastos yun. Ano pa sila. Pero ako dati pag umuulan, yung bumabagyo, doon ako lumalabas. Ito. Inom ko nga ng tubig city. Naalala ko ito nung araw, pagka umulan. Mas gusto kong umuulan na lumalabas kasi wala gaanong sumasakay. Dahil... Nung araw yun. Nung Ngayon, araw. iba na. Ngayon, umulan, bumagyo, umaraw. Yes. Ganun pa rin. Ano pa rin. Iba-iba. Mahirap na sumakay ngayon sa dami ng Okay. Yan. Alright, so... Mm. Basta enjoyin nyo lang ang panahon. Huwag na tayo magreklamo. Mainit pa rin sa kanila Let's ngayon. just be grateful sa lahat ng dumarating sa buhay natin. Pagsubok man or anything, Ay, basta give thanks to our Lord. tawanan Yan. na lang natin. Oh, syempre naman. Di lang nila alam na si Popsi may problema din. Pero, okay lang yan. Yan. Hindi yan problema. Normal yan. Buhay na. Oo, yes. Wala naman taong walang problema. Katulad nga ng sinasabi natin, di ba? Aba, kung wala kang problema, si Lord nga that time, si Jesus, pinoproblema tayo. Di alam niya yung solusyon. Hindi ang ibig sabihin. That time, di ba, maraming, sino ang nagpapako sa kanya sa krus? O di yung mga tao rin na mga, tawag doon, yung kanyang minahal noon, Aileen. Yung nag-praise sa kanya. Yung nag-praise. Yeah. Yan. Ano man ang dumarating na problema, keep on going, smiling. Yeah. Huwag kayo magpapa-stress. O, syempre. Kalaban natin yan, stress. Yan ang gusto ng kaaway. Nakakapangit. Kapag lalo tayong Yun ang, yung sa nadadown tayo, lalo niyang gustong-gusto ng kaaway. Yung sa katawan natin, yun ang number one na magbo-boost ng mga yung sugar mo, yung blood pressure mo, cholesterol, yung cholesterol, Ayan. etc. Yan, lalong lalala. Kaya, at saka nagpapa-wrinkles.
Oh, syempre. Madaling tumanda. Malalagas ang buhok mo, kukulubutang mo. Nakakatakot yun, di ba? Ayaw ninyo mangyari. Oh, yun. sabi ni Rejoice, Pachi, di mo ako pansin. Sabi ko, ampog yung pakis si Mamsi. Ako daw nga halik sa'yo. Ayan na naman tayo. Huwag naman kayong ganyan. Kayo naman, huwag nyo na idadaan sa kanya. Bakit? Oo. Gusto ko eh. Huwag nyo na idadaan Paano sa kanya. pupunta sa'yo yan? Ganun na lang ninyo, mga imo na lang, nag-kiss-kiss na lang na ganun. Kayo naman. O sige, kiss mo. Kiss tayo malayo. Ganyan lang, ganyan na. Ito. Ay, naku, eto naman siya. Pum! Sandali. Na may lalagay. Yan, dito. Bubulsa ko. Baka mamaya. Sayang yan. I-reserve ko yan. Baka O, diba? Eto pa sa'yo. Yan, huli ko. Siya may lalagay. Yeah! Yan, para ano Sarap yan. Diba? Ganun na lang. Yan ang mga gusto kong mga Huwag na yung napapahaba yung uso ko. Yan yung Pwede naman eh. Yan ang pinagtitripan ng mga... Ibato mo nga, Mamsi, sa screen. Pinagkainita ng mga paparazzi. Yung uso ko, panayang talagang, nagmamadali talaga silang nung Sabi niya, Snapchat. hindi po kasi makatotohanan. Ang alin? Yung binabato lang na gano'n. Yeah. Dapat talagang, kumbaga sa meron yung face-to-face. Ito naman, lips-to-lips. Ngusyo tangusyo. Baka ma-SPG tayo dyan. Naku. At saka may mga batang nanonood. Hindi, para makita nila na Baka, sweet yung hindi. sasabihin din nila sa nanay at tatay nila, kiss kayo, mami, daddy. Katulad nila, mamsi at saka si papsi. Huwag ganun na. Huwag mo. Sabi ni Rachel, kinagat na ba kayo ng langgam? Ang tamis eh. Wow naman, grabe siya. Okay. Kinagat ng langgam. XPG daw. XPG. O kaya nga XPG. Kasi alam mo na, baka magagalit nung araw yung board of censor dyan. Dati si Manuling Moraton. Wala na. Ay, dati meron ako, maikwento ko. Meron ako yung card ng ano tawag doon? Yung MTRCB nung araw. Naku, sawang-sawa ako manood ng sine. Sa isang araw, yung kaibigan ko siguro 4 na beses napapanood namin. No? At sakit sa mata. Duling-duling na ako eh. Naalala ko kami na. Libre yung sine ko. Want to sawa. Kaya yung mga mata nila noon, gumagano, no? Gumagalaw-galaw. Kumikirot-kirot na. Kumikirat-kirat. Nasobrahan sa radiation. Wala namang radiation ng araw. Kasi projector Hindi, kahit ng na. araw. Pero yung mata ko, talagang muwi na ako. Madaling araw na. Ang dami namin napapanood na sine ng kaibigan ko. Libre, imaginein mo yun. At doon pa kami sa balcony. O, di ba? Naalala ko kasi kami noon nag-date Papakita kami. ko lang na gano'n. No? Pagka, lalabas na pupunta kami, galing kami sa Narcom nung araw, pupunta kami dyan sa Alimol. Ang paborito namin puntahan dyan yung sizzling. Sizzler. Sizzler, yeah. Sizzler, yan. Yan yung masarap yung sizzler. Doon kami kumakain nung araw. Tapos yan, pupunta kami dyan Sanmig. Sanmig ba yung pangalan, no? Sanmig, Sanmig dyan sa Alimol. Yan. Inom-inom kami doon. May karaoke bar dyan eh. Hindi karaoke. May nagpe-piano lang. May nagpe-piano. Piano. May magaling magpiano doon. So, pumunta kami doon. Tapos, Kanta-kanta. Yan. Tapos doon kami nag-celebrate minsan namin Monserie. Nung alaw. Ikaw ba yung kasama ko? At saka meron kami sumpaan dyan sa Ortigas. Alam po ninyo yung tower ng Ortigas at saka ng Meralco. Nandun sa Ortigas, ako nandun sa Meralco. Nandun kami sa yung tower na yun mismo. Ayan. Doon kami nagsusumpaan. Magkabilang dulot-dulo kami. Nagpa-flying kiss kami doon dalawa ng araw. Yun ang aming sumpaan. Nakaukit yung mga pangalan namin doon sa mga tower na yun. Oo naman. Di talaga makakalimutan. Ganon kami ka-sweet nun. Ewan ko ngayon, di na siya sweet sa akin. Uy, ko talaga. Sige nga, kiss mo nga ako. Huwag naman ganyan. Ko naman, marami na naman.
Mamimiestahan na naman yung... Hindi, ganyan na lang. O sige, ganyan. Yan. Ikaw naman sa akin naman. Ay! Uy, yun na, nakuha ko na. Yan. Lagdag sa loob. Ay, nako. Bihira yan, oo. Magbati na ta. Ay, nako. Sinabi mo, kailangan. Baka mamaya maubusan na naman tayo ng ano rito. Alright. Magandang. Good morning, guys. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Friday edition ng iRadio LA. Yan. Ayan. God is good all the time. All the time, God is good. Thank you sa ating mga walang sawang mga kaibigan dito sa iRadio, the family. Yes. Na inaabangan tayo dyan. Ayan. Every day. Except weekends. But thank you so much. Yeah. Elaine Gonzalez. Si Krisa Narvato, ang anak ni Joyce. Okay, Joyce Mendoza. Bilib ako sa batang yan, ha? Yan. Everyday na yan, ha? Nagugulat na ako, ha? Maribeth Gamos. Mary Grace Kabigting. Ayan, lumabas na siya at may trabaho yata yan. Rejoice Ophelia. Ay. Pastor Sammy Santos. Hey, Sammy! Moben Viernes Kapambi. Good morning! Welcome back, Jonas Valenzuela. Hello, Jonas. Long time no see. Andiyan pala si Mary Grace. Dulce Salis. Pastora Marivic Rihano. Rachel Joy Bonete. Andiyan din si Pams Luberio. Ayan. At saka si Glyza Villarosa. Okay. Ann Morales Graves. Hi, Ann. Hello, Inday! Ayan. Okay. Sino to? Negra Pepita. Hello! Si Joyce Mendoza na bigla. Manilin Agustin. Good morning! Pastor Sammy Santos. Pastor Francisco Gonzalez. Pastor ba? Jasmine Villanueva. Miss you too. I miss you, Jasmine. Kailan ka babalik dito sa US? Ay, nako. Balik ka na. Daya, umuwi na, tapos di na nagpakita. Oo nga. Kakainis yan. Wala pa rin yung sinasabi mong ibibigay ko kay Pastora. Oo nga, oo. Wala. Anyway. At saka Umuwi yung na lang sabi mo, bigla-bigla. yung sabi mo ibibigay mo sa akin, wala pa rin. Oo nga. Sa akin din, ibibigay mo, Ay, wala meron rin. ba? Oo. Wala, Okay. bigla na lang tumakbo. Ito talaga, Jasmine. Si Glyza ay nasa clinic nagpapacheck up. Okay, good. May check up ka. May meeting tayo nun, dapat wala. Bigla na Bali, lang. babalik yan uli. Ay, Alam mo naku. naman yan. Pag hindi na naman nakatis doon. Ay, lulubog lilitaw. Lulubog lilitaw. Parang palitaw siya. Yo, mismo. Aha. Pumirmi ka na kasi rito Oo. Para dito na lang tayo mag-ahasik ng lagiem, ano? Yes. Ayan. Ay, nako. Fridays, it's good to be weekend na naman. At Yes. relax lang tayo. Medyo, Easy lang. maglakad naman tayo bukas. Siguro mga 7 o'clock. Oo. Para makatulog-tulog naman ng matagal. Huwag ka Gusto mo sa naman- dagat tayo bukas? Ay, gusto ko yan. Di ba sabi natin ni Pastor Sunny? O, sige. Tawagan natin Tawagan si natin Pastor si Pastor Sunny. Sunny. Punta tayo sa dagat bukas. Alam mo naman kasi, tanghali na nagigising yung mga yan. Hindi, maaga si Pastor. Alas 3 gising na yan. Dapat. Mga 5 o'clock, doon tayo. Yan, yung mga- Tawagan natin si Pastor. Makalanghap tayo ng hanging malamig. Fresh at magtatapak ako. Kasi maganda. Alam niyo bang dapat at least 30 minutes every day magtanggal kayo ng shoes or chinelas, tatapak kayo sa lupa. Yung lupang, wag yung baka may mga etchas dyan ng mga aso. Ako. Magtatapak kasi alam niyo ang lupa po ay merong magnetic na makakatulong sa atin na yung mga sakit-sakit natin sa loob ng katawan. That is scientifically proven. I-google niyo yan. Yan. Kaya masarap magtapak sa lupa. May mga magnet daw yan na nag-absorb. Kaya parang may nagbigay sa akin. Tsaka nakakalinis ng paa. Hindi.
Huwag mo na isipin yung paa ko. Ayun. Hindi, maraming benefits eh. Pati kalyo, pati yung mga alipungan natatanggal. Oo. Hello tayo kay Pastor Norman and the family. Pastor Norm! Nasa bahay daw. Nila Rejoice, nagluluto ng buttered shrimp. Wow! Ay, sarap. Yan nga, gusto kong kainin. Buttered shrimp? Ay, sarado na siguro yun. Wala. Kumain din sana eh. Science. Hindi ko na sana yun ang gusto kong kainin. Kanina pa ako nagtikrave nun. Oo nga eh. May kasama pa. Hello, Bing Pascual! Hello, Inga! Hello, kapatid ko. Everyday na rito, ha? Very good. Thank you. Ano naman? Yan. Pagka ganitong Sabado ang mga pinaggagawa niyo sa bahay, ha? Chill lang tayo. Chill lang. Makakasama natin ang mga mister. Mga mister, alam mo naman, lagi na lang pagka hindi mapapakali sa bahay yan. Except me, Ako pambahay lang talaga ako. Talaga lang. Ayan. May dampa po ba dyan sa Amerika? Ano yung dampa? Dampa yung yung ihaw-ihaw, mga ganun. Wala. Mga seafood. Hindi, meron dito yung tinatawag nilang yung may mga street food sa LA. Doon kay Kalimutan ko ng tawag doon. Pinupuntahan ng mga tao yun eh. Mga street foods, may tawag sila eh. Yung mga isaw-isaw, yung mga kikiam, fishball, meron kwek-kwek. Meron din dito nun. Meron, yung nakalimutan ko na yung tawag nila. Pinupuntahan ng mga Pinoy yun. Downtown LA. Mga street foods. Tapos ikaw mag-iihaw doon. May mga ihawan sila. Hello kay Alice Iglesias. May seafood ata doon sabi. Yes, meron kami seafood market. Yes. Yan, Pinoy Pinoy market yan. Meron fresh na mga seafood dito. Yes, pwede kami magpaluto ng isda. Yung nga lang, walang inuman. Meron. May inuman ba? Siyempre, ano namang wala. Negative, hindi kasi ako nagpupunta doon sa mga... Hindi, dito sa mga Northwich, may inuman. Oo. May inuman yan. Yung mga restaurant. Pwede nga umorder ng mga... May mga karaoke bar din. Mga platter. May mga karaoke bar, lalo na sa mga Korean town. Yo. Siyempre, Pilipino, may mga karaoke bar. Yan, hindi nawawala yan. Saka may mga comedy bar din kami rin. May comedy bar, mga... Yung iba, nagpupunta rin dito sila. Siyempre, yung mga singer natin dyan, sila Coolie Desma, sila, sino ba to? Sila Martin Rivera. William Pantig. Mga luma na yun sila. Aiza Sigera. Yeah. Sino pa ba to? Si Pops Fernandez. Martin Rivera, at saka si Pops Fernandez, meron silang Gary Valenciano. Meron silang, tawag doon, yung concert. Lately lang sa Pechanga. Yan. Sa Sabado yan, sila Martin Rivera, dyan sa Marami, yung mga singer. Yung, sino pa? Basta yung mga hindi nag-aanong dyan. Gusto ng mga tao. Si Dingdong Avansado, yung asawa niya. Jessa Saragosa. Parang sawang-sawa na rin kami rin sa mga Parang nasa Pilipinas din. Yan, si Lani Misalucha dati sa Vegas yung kumakanta sa at saka si malalaking hotel. Yung nanggagaya kay Lani Misalucha, sino ba yan? Sino? Si, ayaw mo ang pangalan? Kalimutan ko pangalan. Maraming mga singer na sila. Marco Sison. Yung nag-iiba-ibang boses niya. Si Jaya pala, si Jaya. Kaya niyang gayahin si Jaya, Sharon Cuneta. Kalimutan ko pangalan niya. Okay, Grace Narvato Almario. Hello. Pagka weekend, pang Pinoy, ganyan talaga. Maraming para-paraan lang kami rito para maging... Kaya lang mahal. Masaya. Para, hindi katulad sa Pilipinas, pumunta ka lang sa Antipolo, Overlook. Marami talaga. Sa Paddy's Point. Yan. Naalala ko nung lumabas ang iRadio sa Paddy's Point. Ayan. Pero ngayon, may sipag na... Ayan, meron na tayong pagpupuntahan na magandang lugar. Doon na tayo Cavite. Doon na tayo sa buhanginan. Sa dagat. Sa umaga, isa't kadora. Magano tayo ng mag-ihaw-ihaw tayo doon. Bonggang-bongga.
Ay. Pagsapit ng dilim, nasa Coco Banana. Ani ba itong bakal? Ay, naku. Pastor Franz Cristobal Bo. Hello, Pastor. Pastor Franz. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ang aking inaanak, di ba? Kailan kaya natin may bigas uli si Pastor Norman? O, ayan. Aba? On the spot. Joyce, rejoice. Ayaan mo na yan si Pastor. Kontakin mo na yan. Kontakin na yan. Nandiyan na nga siya. Oo. Buttered shrimp. Ang sarap naman nun. Wow. Buttered shrimp, nilagyan ng butter tsaka konting salt. Gawin yung Cajun shrimp. Tapos lalagyan mo ng konting spicy, yung Tabasco. Yan, naku. Winner. Tapos lalagyan mo ng konting hotdog. Spatsadora. Ay, naku. Sabi, Quiza Narvato. Hi ulit, Quiza. muna. Oh, may sinend na daw sa'yo si Rejoice. Na, Oh, hindi mo na naman tinito yung email mo. wala. Ayun. Kailan Sabi niya, may sked na po sinend ko na kay Pachi. Ang alin? Mga pastor. Ayan ka na naman, di ka naman nagtitingin eh. Wala naman pinapadala sa akin yan. Ay, nako, Baka bahala ka ngayon dyan. niya lang pinapadala. Bahala ka dyan. Alam mo naman yun. Naalala lang niya ako pagka, alam mo na. Pagka nabihi. Ay, ewan. Oh. Wala ako sinabi. Alam mo naman kahit ganyan. Katatapos lang ng graduation ng dalawang anak niya. Ano ka ba? Yun Hindi na ka nga. nakakaintindi na naman. Inuuna pa niya yung asawa niya kaysa sa akin. Eh. Gagos. Ay, nakabuhay. Nagtutunan. Pero, kahit ganyan talaga siya. Alam mo naman. Ay, champurado. Ay, ang sarap. Champurado. Grabe, ang dami kong gustong kainin. Ano ba Toyo. yan? Ay. Hindi gugutom ako. Oh, kain tayong champurado. Mamaya. Ay, si Sister Tula. Sister Nell. Dari Castro Valdez. Ito now. Ay, station na na. Number 1 means you're always on top. Sarap niyang buttered shrimp. I wish I could cook. I'm gonna cook bukas ng gulay. Ang lulutuin ko na is tortang talong. Ay, ang sarap. Grabe. May gulay pa ako dyan, kaya lang, ayan, nasisira na. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Why bad ba si Coco? Ay, Coco, be good. Good boy. Good boy yan si Coco. Hi, Coco. Parang si, ano ba yung sikat na ng good morning. Ano ba yun sa mga bata? Sikat yun eh. Good morning! How are you? Diba? Oh, ipalalamog mo na daw yung ulam. Nagutom tuloy ako, promise. Hindi. Ang kinain ko lang kaninang tanghali is pizza. Pizza? Yeah, pizza. Nag-order kami ng pizza. Yung Hawaiian. Alam mo na mahilig ako sa Hawaiian pizza. I wanna eat something, sweetie. Ano? Kain tayo sa mamaya. Pwede pa kaya sa Sa Thai. Ay, ayaw. Ano to? Dennis. Ay, ayaw ko rin. Sa Japanese. Ay, sarado na yun. Wala na akong alam. Oh, sige, sa Japanese. Wala. Okay. Yung pork, binagoongan yan. Ang ulam ko ngayon, bagoong Yun. walang pork. Yun, no? Bagoong walang pork. Yun, no? Yung, Ingat-ingat lang sa mga kinakain natin.
maalat kalaban Mga natin. iRadio family, wag masyadong maalat. Okay lang paminsan-minsan. Oo. Huwag once in a madalas. while. Yan, katulad I'm nung craving for gulay talaga. guys. yung ginisang ano ba ito? Yung ano tawag sa bagoong na maliliit? Alamang. Alamang. Ay, oo. Tapos lagyan mo ng konting karne, maraming sibuyas, kamatis. Gigisa mo yun. Hindi ako marunong magluto nun eh. Sarap nun. Ay, Yan, nako. May gulay pa pala ako dyan lutuin. ko. Panalo sa kanin. Ako pa nagtitimpla ko nun, nilalagyan ko ng butter. Nilalagyan ko Butter? Oo, at saka konting hot sauce. Para may konting twist. Ganon. Mahanghang. Yan. O kaya labuyo, lalagyan mo ng konti. Yung labuyo tatabtarin mo yun. Yeah, at kaya halo mo doon. May konting twist. Okay. So, nagtitwist ganon. Twist. Ayan, magaling din si Pastor Sammy. Ayan. Magaling sa mga kampulots na ganyan. Ayan. Yung mga simpleng lutuin. Ayan. Yes. Okay, so, nakabasa na tayo, no? Hindi pa? Nakabasa na. Siyempre, si Pastor Franzbo. Yan. Pastor Sammy Santos, again. Minsan lang daw naman siya kumakain. Oh, minsan may tigil-tigil Pwede para naman. hindi mo na de-deprive yung sarili mo. Sa mga- Oo, ako rin paminsan-minsan. Basta importante, may nutrients ang katawan natin. Yung mga diabetic na katulad ko, hindi naman ako uminom ng gamot. Ano lang, tama-tama lang ang mga pagkain natin. Pagka may high blood pressure ka, bawal lang maalat. Ako hindi ako nag-aalat. Yun. At all, talagang bawal. Huwag tsaka Ayan. diabetic. At all, Ako naman, Hindi A1C pwede. ko is nasa border. no matter what. Aray ko. Bigla sumakit. Gutom yan. Ang ulam daw ngayon ni Mary Grace, pinakbet na saluyot, may suka na basi, terno ng galunggong. Ad sarap naman. Kainggit naman kayo. Ayan. It's okay. Ay, tama muna, may plugging muna tayo rito. Sige, plugging. Okay, plug-in tayo yung mga gustong bumili po ng house and lot. Ito, panoodin po natin ito. Ayan. Ito po sa mga nasa abroad o kahit sa local sa atin sa Metro Manila o sa Pilipinas. Kung kayo po ay naghahanap ng inyong bagong property, Victoria de Valencia of New San Jose Builders Incorporated. For as low as 8,000 pesos per month, ayan, ay meron na po kayong makukuhang isang property dyan po dyan sa Valenzuela, Bulacan. Yan. Perfect for investment, lifetime ownership, no spot cash down payment, strategic location, tangible asset, best for business. Pwede niyong haluan ng business din yan. Location po yan along MacArthur Highway Corner, Sampaguita Street, Marulas, Valenzuela City. Halapin lang po Mary Grace Kabigting. Ang kanyang email address po ay marygracekabigting02@gmail.com with telephone number 639231-51077. Ayan. At imagine po ninyo 8,000 a month. Magkano ang neto ang down payment niyan? 5,000 ba? 15,000. 15,000. Sige. Magpapabigay po ng iRadio ng 5 katao. Magbibigay po ako ng down payment. 15,000. Kayo na lang po magtutuloy niyan. Ayan. Again, Victoria de Valencia of New San Jose Builders Incorporated. Mary Grace Kabiting, hanapin lang po ninyo. Alright. Back on the air. Back to me. Yes. Nawala tuloy yung babasahin ko. Okay, eto na. Mag-stress. Biting stress muna tayo. Eto, since last day ng iRadio natin every week. So, I'll be reading to you, or rather, I'm gonna share tungkol sa mga biting stress. I know every day, nai-stress tayo, which is normal, hindi lang dyan. Everywhere, here, there, and everywhere. Normal sa mga taong katulad natin. Okay. Sabi dito sa Psalm 55:22,
Give your worries to the Lord, and He will take care of you. He will never let go people down. See? Ang title nito ay Worried. Ayan, kaya ito ang binigay na verse para sa ating mga warriors, hindi warriors. Warriors. I know everyone knows, or maybe not everyone, ang pagwo-worry po ay isang kasalanan. Ang ibig sabihin niyan hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Lagi naman niya sinasabi, trust in the Lord with all your heart and try to lean not on your own understanding. Sabi niya. Because life is sometimes difficult, hindi naman always difficult, di ba? And because we have understandable fears about the uncertainty of the future, we worry. Minsan hindi pa nangyayari yung dapat mangyari, nagwo-worry na tayo. Concentrate sa present. Kasi kung ano yung gagawin natin tong present na to, ayan ang magiging kalabasan ng maaring future, or syempre si Lord ang nakakalam ng future natin. At times, we may find ourselves fretting over the countless details of everyday life. We may worry about our relationships, di ba? It's either sa asawa nyo, sa boyfriend nyo, or maaring sa mga anak-anak nyo. Our finances, which is very common to everyone. Our health, syempre napaka-importante po yan, nagwo-worry tayo dan. Or any number of potential problems, some large and some small. Wino-worry natin yan. If you're a warrior by nature, pwede palang parang habitual na. It's probably time to rethink the way that you think. Perhaps you've formed the unfortunate habit of focusing too intently on negative aspects, of life, while spending too little time counting your blessing. Puro yung mga pangit na bagay ang mga nagfo-focus tayo. Hindi natin binibigyang halaga yung mga blessing na natatanggap natin sa araw-araw. Hindi natin napapansin na yung magising tayo sa umaga ay isang blessing yon. Umalis tayo ng bahay, nakarating tayo sa paruroonan at nakabalik ng safe, isang blessing yon. And so much more, like the food that we eat is a blessing, etc., etc. Because we spend too much time thinking dun sa mga, kasi nagkaroon ng ganito, yung problema ko, ganito, ganyan. Yung may problema ko, ganito, ganyan. Puro problema. Ayan. Dapat, let's make it a habit too. Be thankful kay Lord. Sabi niya, counting our blessings. If so, take your worries to God. Siyempre kay Lord lang yan. Kasi, yun ang, ganun talaga Kailangan si Lord lagi ang tatawagin natin. Kasi yun ang gusto niya. And leave them there. When you do, you learn to worry a little less and to trust God a little more. And that's as it should be because God is trustworthy. You are protected, we are protected, and your future can be intensely bright. Ayan, di ba? Dahil sa Panginoon, everything, magiging bright ang future natin. Magtiwala lang tayo. Meron kasing nakausap ko na, sabi niya, bakit ganun? Sabi, trust lang ako kay Lord. Pero bakit ang dami ko pa ring problema? Parang hindi naman nasusolusyonan. Ang sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, sabi ko, hindi naman overnight yan na solusyon kaagad ang hanap mo sa problema mo. Mag-focus ka kay Lord. Kausapin mo siya. There are so many ways to talk to God. Siyempre, number 1 is reading the Bible and talk to Him. Sabi ko sa kanya, magtiwala ka lang, huwag ka mawawala ng pag-asa. Sabi ko, kasi mas marami pang mga less fortunate kaysa sa'yo or mas grabe yung pinagdadaan ng problema. Marami kang pinagdadaanan ka ako. Well, maaring may dahilan kung bakit ka dumadaan sa ganyan.
parang yung ano yun ang sabi nga ano ba yun na pag-aralan natin? Proclaim, ipoproclaim mo daw yung kung ano man yung mga problema mo. Hindi yung acceptin mo na ganun ka na lang parati. Kasi pag inaccept mo yung na ganito na lang ako, siya accepted ko na yan, di ba? It means na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Ayun. Kaya yun ito'y sinishare ko lang po. Yan. Ganon din ako. Ganon din ako minsan. Nagwo-worry ako. Siyempre, tao lang, sabi nga nila. But as much as possible, itatry kong isuswitch yun. Sabi ko, maghihingi ako ng patawad sa Panginoon. Sorry, Lord. I'm sorry. Sabi ko ganun. Sorry po talaga. Ayun. So, eto, stress buster. Hindi ko maintindihan ito ibig sabihin nito. Assiduously divide your areas of concern into 2 categories. Those you can control and those you cannot. Resolve never to waste time on energy worrying about the latter. Yung instead of wag masyadong mag-worry dun sa huli na those you can control and those you cannot. Yung hindi natin makontrol na mga bagay-bagay sa buhay natin, ibigay natin kay Lord. Ayan po. Konting insight lang po. Tayo'y marami ring mga problema. Normal sa tao, mahirap pag wala tayong problema kasi makakalimutan na natin ang Panginoon. Di ba? Yes, God is in control. Kaya minsan ganun. ng problema paulit-ulit. Yes. Nangyari na noon. Balik-balik lang Tapos yan. babalik ulit. Kumbaga, nire-review lang tayo. Tingnan natin. Nakalimutan mo na tayo yung ganitong problema diba? noong araw. So, ibabalik yan. Mangyari ulit yan. Na para ma-review tayo. Kasi minsan, nasanay na tayo sa ganitong problema. Tapos yung ibang problema nakaraan na nakalimutan na natin, mangyayari uli yan. Parang nire-review lang tayo na, tingnan ko nga kung kakayanin mo uli itong problema nito. Yeah. So, stage by stage yan. Nagle-level up Hanggang sa makakasanayan na natin na, hindi naman makakasanayan. hindi bang para bang nangyari na ito. You know what to do. Of course. Easy na sa'yo. Bigay mo lang kay Lord yan. Nangyari And then na yan. do your thing. Yan. Move on. Nawalan Continue ng trabaho, life. kulang sa pera, kulang sa budget. Yan ang mostly nangyari. So, paulit-ulit lang yun ang nangyari. Minsan, babalik lang yan, tapos another problem na naman, panibagong problema. So, Kaya let's always be grateful for what we have. yeah. Kahit konti, marami, or anything. Sabi nga, di ba, dun sa James, tungkol sa let's consider a joy na dadaan tayo sa iba't ibang trials. Minsan kasi yung problema Didetest natin yung ating perseverance, yung ating faith. Yan. minsan yung problema natin, sabihin natin, ngayon, lang tayo, wala tayong problema. Para bang ang sarap natin, parang yung okay lang ang buhay natin tong araw na ito. Pero next time, eto na naman, may problema na naman tayo. Sabihin, nangyari na sa akin to. Hindi nawawala yan. Kaya, tutok lang sa iRadio. Kaya nga dito ginagawa natin to. We keep on reminding sa bawat kasama yung isa. sarili natin yan, nire-remind Kasama natin. rin kami dyan. Of course. Na paulit-ulit lang nangyayari ang mga problema. Pero paulit-ulit din naman nare-resolve, di ba? Oo, So, si Lord. why worry? Ay, matatapos din niya naman yan eh. Oo, wala naman forever. Ang forever lang, tayong dalawa. Naku na naman. Eto sa'yo. Ayan. Ako. Ano yan? Ano yung papakanta mo sa akin? Ha? Wow! Ha? Mariah Carey? Oh. Talaga lang ha? Kakayanin mo yan. Oh my G. Oh my G. I'll be there. Ay, hindi ko. Sige, try natin. Pero I'm Yan not ba sure. yun? Yan na ba yun? Oo, hindi yan. Tingnan natin kung kakayanin mo. O, sige. Yung kaya ko lang ha. God is there to protect us. Amen. Just call His name and I'll be there. Yung favorite ni Sister Oye. Alam mo na yan. Ayan. Sige. Habang kumakain kayo, sana wag kayong mawala ng gana. Medyo chill-chill lang tayo. Friday naman, di ba? Malapit-lapit na tatawagin na natin. Ayan. Medyo kakantahan namin kayo ng konti.
Ayan. Para Friday naman. malift yung ating how do you say, spirit. Spirit, Ayan. Ito'y, ano to? Parang mataas yata yan, Wala yung female version. Yan. Alam mo naman yan si alam niya na yun. Di ba? God is always with us. Basta, lang, tawagin lang natin siya every day. Lord, laging ganun. Lord, be with me. I'm going today to this. Ayan, okay na yan. Be with me. Ganun, sabog ba yan? I'm going out today. I always make it a habit na pag off ko ng ilaw sa kwarto, Lord, guide me, be with us. Ayan. Keep us safe. Protect our house, Lord. Ayan. Ganon. Okay. Ano pa ba? Kaya, tawag lang tayo lagi kay Lord. Okay? Huwag tayo wala ng pag-asa. No matter what kind of storms na dinadaanan natin, etc., andyan lang si Jesus. Ayan. When friends turn their backs on you. Ay, si RJ daw sumasabay. Thank you, RJ! Hi kay RJ! Nanay Dolor, si Pastor Norman, si Sister Myrene, at si Sky, at si Heaven. Hello. Grabe. Ayan na. Parating na. Huwag kayong alis dyan. At syempre, ang unang bubulaga sa atin, alam nyo na kung sino. Naiisip ko yung buttered shrimp. Alam nyo bang favorite ko po ang shrimp? Hindi ko kaya. Grabe. Tapos yung kanin na mainit. Tapos magkakamay. Yung may sauce. Tapos may kasamang sausage yung malalaki. Tsaka may mais, yung cubs. Ganyang kaliliit. Sarap. Dapat yun ang orderin ko kanina. Hindi ko matandaan yung pangalan nung restaurant. Hindi siya boiling point. Iba yun Hindi boiling point to, pero parang ganun ang pagkain nila. Si Matthew at Moa din daw. Ayun nga pala, sorry, Matthew, Moa, and Daddy Rocky Hophelia. Hello. 4 pieces lang kinain ko, bawal maging 5 pieces. Oo, sobra na yun pag masyado na marami. Yung hipon na malalaki, konti lang kakainin nyo. Chicken wings, masama pala ang chicken wings. Ay, paborito ko pa man din Pag yun. maraming hanggang 2 piraso lang palang dapat chicken wings. Naku, pag nagluto pa man din ako, ang sarap na. Hindi na ako bibili ng chicken wings. Mataas sa cholesterol yun. Oo, di bali may iniinom naman tayo. Pero pag si Rejoice ang kumain yan, bawal na yan. nako, walang bawal, sabi Bilang niya. na bilang yung, siguro ang binili nilang hipon yung malalaki, kasi buttered Ba-buttered nila Buttered. Mahal din ang hipon sa Pilipinas. Dito rin mahal naman minsan may mga hipon na $5.69 per pound. Yan. $5.69 per pound. Yun, Magkano mahal sa din. atin yun? Ano ba ang halaga ng $5? So parang sabi mo ng 500. Oo. 500 pesos? O per kilo. Dito pound dito. Per pound. Mas marami yung pound. Oo, dito per pound. Yung 1 kilo is 3 Namimiss ko yung fresh na chicken, fresh na pork chop. Yun lang maganda sa palengke natin doon. Oo. Pag pumunta ka sa mga palengke, yung mga karne doon, kita mo talagang Fresh, ang pula-pula, yung pinkish. Pink na pink pa dito. Naku. Parang si Rejoice, ang daming beses na hinugasan. Hindi, syempre kailangan huhugasan din. Kasi yan Syempre, may mga dumadapo Sobra na, kaya nga dyan. nawawala na yung lasa nung May mga dumadapo dyan na mga alam mo na. Nawawala Kailangan na yung talaga lasa. huhugasan din. Ang lasa nandyan lang. Nandun pa rin sa Kaya pag inihaw mo, wala na. Lasang tubig. Di naman. Kaya ang gagawin ng iba, kung ano-anong nilalagay na Oo, yun na. imamarinate sa Sabi niya, suka. Hoy, ako na lang palagi. Sinong gusto mo? Si Rocky, nananahimik. Ikaw na lang, mas madali Sige, ako na. Ako na lang laging may sala. Ikaw naman.
Andiyan si Mel Cruz. Hello, Mel Cruz. Okay. Good morning. Okay. Tawagin na natin. Jeremiah, where are you? Okay, I'm right here, Why I Lolo. can't see you? Where? I'm right here. I'm gonna Where? pop up right There. now. Oh, we cannot see you. Oh There. yeah, right here, Where are you? right here. We cannot see you. Well, Uh, no video. I'm right here. Ayan. No, this is blank. It's blank. No. How are you? What's your shirt? A new It one? says game over. Game over. Oh, it's your birthday is coming very soon. Oh yeah, What do you gonna have on your birthday? don't You know. don't know. Tell your mom to cook munggo. Oy, We'll see. Sasabihin nga. I have to make my own decision. You have to make your own decision. for making a Talk me munggo. about that. No. Hello, Lynn Salas. Good morning po. So who's Alright. going to have a birthday this week? I already mentioned. The same birthday with Pastor Sunny si Jeremiah. Yeah. I know. Yeah. Brother. Hello, Pastor Pastor Sonny. Almost there. Almost there. Almost there. Yeah, yeah. We After get home. Father's Day. Father's Day. Oh, no, I don't want to do that. Not okay. Not Why? okay. What's wrong? It's You're not gonna honor your daddy? Whoa, oh no. not good. But you forgot to greet Rejoice. It's her birthday today. No, February 17th. Alam niya yan. February? Oh, no wonder she's ano What? Ano yung kulang-kulang? Maraming February dyan. Pati yata si Nanay Dolor ba February? Hindi. Okay, February 25. February 25 in the Philippines. After Uh. the birthday of Lorna Alejandro, February 24th. Oh, wow. You know everyone's birthday, ha? Well, anyways, How about me? August 15 in the summer. Yeah. In the summertime. Oh, ha. Wow, okay. So, which means I have to. Hello, Eleanor Baldovino. Hello, February po ako. hello, I radio viewers, or if you're not working, if you're watching online, I meant to say work, but I have to go look for a job. What? You gonna look for job? Yeah, for a job. I just had a meeting. Huh? Anyway. Are you gonna work this summer? I will see, but we'll have to figure it out. Anyway, hello, radio viewers, and happy Philippine Independence Day sa iyo lahat. Mm-hmm. Ito po lilikod, si Jeremiah Valdez Porco, love for sa iRadio, broadcasting station sa English Taglish service. And right now, ang acting iRadio devotion na makikita sa dang Mateo or Matthew chapter 13 verses 44 to 46. So we're going to start on the top. Here on 44 it says, "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again. And from joy over it, and he." Well, part 2. Paano tayo yumaman? Ito. Naku. Part Oh, 2 good bago luck, tayo parang- maman, di ba? I am rich and not poor. Hindi, I mean, sabi niyo, mahirap kayo, pulubi kayo. So, kailangan tawag ito, ma-revive, no, yung mga kon natin. Kasi walang Kristiyano, no, na yung team, o yung totoong Kristiyano na kahit na ganun ang kanyang status, ay he could define himself or herself or themselves na mayaman sila. Actually, sabi ko na, mayaman sila sa Panginoon. Kasi, they trust God. They have put their trust in God na hindi sila papabayaan. Amen. You know, Rich in so, spirit. no, kaya nga ako na, kung may pinag-uusapan ng pera at halimbawa, sino? Don't worry, mayaman si Papa, di ba? You know, that your dad, your Father in heaven, if you ask that in the manner where you could communicate with him na
ayos, hindi naman tawag nito, God is, tawag nito, mapagbigay ang Panginoon eh. No? Mhm. Ah, kasi yun ang gusto niya eh, na He would share all His richness to us eh. It's just, Richness. it's just a matter of yung kung paano mo ba hingin sa Panginoon? Saan mo gagamitin? No? And so forth. Ha? Oh. Yung ko namin eh, heresy. Masyadong malay. Mainit dito. Mainit Anyway, ngayon dyan? bago tayo mag Umpisa. Mag-pray ka talim muna. papaw, talim pasaw. Yung isa deep dive eh, kaya malalim. Ah, Ako eh, talim pasaw lang. Para tampisok. doon lang tayo sa mga ano ito, manahin muna tayo. Yan. Pray muna tayo. Magandang araw po, Panginoon Diyos. Muli naman po kaming nagpapasalamat sa mga pagkakataon na nawa ay maring saan kami doing our own things. But Lord, maraming salamat at pinagtagpo niyo naman po kami sa oras na to sa iRadio na magamit ang aming mga buhay na makapagpadala ng iyong mensahe at nawa ang aming pag-uusapan nito. Lahat ng mga ibabahagi po namin nawa ay sa tulong ng Banal na Espiritu na gamitin kami o Lord na ibigkas ang mga salita mo upang sa ganun nga ay ito'y makarating sa kanila ng may kaalaman po tungkol po sa mga spiritual na bagay at sa kanilang pong practical life as we live here on earth. Ngayon Lord, maraming salamat po at basbasan mo ang bawat isa na sana po ay they would listen, hear, and know, and apply. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah. Alam naman natin lahat ng resources, lahat ng bagay dito ay galing sa Panginoon Diyos. And the reason why, kung babalikan natin yung ating unang napag-usapan last week, is that bakit nasasabi natin sa ating mga sarili na mas mahirap pa tayo sa daga. No? Nabanggit ko naman yung mga ibang mga circumstances no, kung bakit ganun. No? And it is the Bible that tells us who we are. No? But if we are already in the Lord or with the Lord, hindi ka naman niya iiwan dun sa dati mong status, but He would bring you to where na ang tingin mo na doon ay hindi na mahirap, kundi you are in a place of comfort. Because you trust the Lord that He would supply all your needs. Ang kadalasang frustration ng isang Kristiyano not to achieve those things that because sa una, maganda, then nakalimot. Dahil nga sa nakamit na yung mga yun, thinking all the while na pagkaroon pa rin, yet along the way, bakit parang tumatamlay ang aking mga ang aking feelings dito sa aking kinatayuan, just because it's just like in the church of sa church ng Ephesus, no, ganado sila nung nakilala sila ng Panginoon. Nakilala ng Panginoon, they were nandun ang first love nila, no? Talagang mahal naman nila ang paggagawa, pagtatrabaho, and everything, no? Yet along the way, they were just nakalimutan nila ang Panginoon Diyos. They fall in love of what they're doing, no? It's no longer falling in love with God to do those things. No? So they're two different things, no? Gumagawa tayo ng mga bagay na gustong-gusto natin, na in love tayo, na nakalimutan natin the source. No? Meron naman yung talagang na in love sila sa Panginoon Diyos and they were encouraged to work. No? It's about the love of God, not the work.
Minsan kasi na-focus tayo dun sa trabaho kaysa yung pagmamahal sa Diyos. Kaya sabi ni ang Panginoon Diyos sa Church of Ephesus in the book of Revelations, no, sabi niya, ah, nakalimutan nyo ang una niyong pag-ibig, sabi niya. Yan. Kaya, kaya tandaan natin mga kapatid, ah, paano tayo nakarating sa Panginoon Diyos, no? And in this parable that Jeremiah sa nabasa, makikita natin dito that there are three kinds of people. Pero dalawa lang pinakita dito, no? Una is the man who was just walking on the field. Maari siguro, araw-araw yung dinadaanan to. But again, he stumbled on the field na nakita niya isang treasure. Ba? Isang treasure. Di pa siya naguhukay, nakakita na ng treasure. Parable, no? He found that the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again. And from joy over it, he goes and sells all. He goes and sells all that he has and buys that field. Ito naman, yung pearl, 45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls. And upon finding one pearl of great value, okay, he went and sold all that he had and bought it. Parehong storya, parehong ending, no? Pero different circumstances. Dito sa America, I don't know kung nakarating na dyan, there is a place where you could go and buy great values. No? Yung kape ko nga, great value eh. Sa Costco po tayo, great value coffee. No? Ibig sabihin ng great value, talagang yung talagang great eh. Mataas ang presyo, no? Halimbawa, yung pearl na yun eh, hindi kasi ako marunong kung anong tumingin ng pearl eh, pero yung pearl na yun, malaki kaysa yung kanyang unang na bili o nakuha. So, it's a great value. So, mas malaki dun eh, na pearl. Siguro yung pearl na yun, talaga dambulang, na clam. No? But on the first and second parable, we see two kinds of people having those kinds of value, acquiring wealth, no? Acquiring treasures. Kapag sinabi mong treasure kasi, ito yung mga perlas, mga pera, mga coins na nandun na. Iba't ibang klase kapag sinabi treasure. Something of value din yung treasure na yun. No? During our time sa Baguio, may mga treasure hunter. Kasi alam nila na doon nagtakbo ang mga Hapon. Maraming tinagong mga treasure ni Yamashita sa Baguio. So, kaya tingnan mo ang Baguio, puro butas-butas. maraming butas. Kasi dito mo makikita yung kay Yamashita, yung treasure ng Yamashita. Those are seekers, no? Yung mga talagang naghahanap sila ng mga treasure hunting. But this guy is an ordinary guy just walking through the field and found that treasure. At sa kagalakan niya, no? At sa katapatan niya and honesty, hindi niya ninakaw. No? Marami sa atin kanyan. No? Pag nakakita na, uy, hindi lang nakalingon yung may-ari eh, napitik na. No? But then, tinago niya. Or maybe binalik niya lang dun sa lupa at binenta niya lahat ng mga ari-arian niya. In order for him to purchase the land from the owner and have the treasure. Hindi kasi pwedeng noon, unang panahon, is where there is always honesty na kapag nakaharap ka ng ganito sa isang nagmamay-aring lupa, kailangan ipaalam mo dun. No?
It's either mag-usap kayo na maghati kayo, or yung kagaya ng ginawa nito, he went to sell all his things just to possess the land where the treasure is. No? Okay. At ganoon din po sa Pearl, no? Nung nakakita siya ng mas malaki at mas of great value yung perlas na kaysa yung mga dala niya, he went and sold all what he had and bought it also. Same thing. No? Two kinds of people. Actually, three ang nakita ko dito nung three nakita ko na people. First is yung taong who just stumbled on the treasure. No? He just saw it. Ang ginawa niya? Something, nakita niya kasi it's valuable eh. If it's something valuable at wala kang ginawa doon, I don't know what kind of person for you. Kasi mga taong ganun na-attract sila na something valuable. It's either they keep it, they buy it. It's because it's valuable eh. Diba? Or talagang di ka lang siguro mahilig sa mga alahas or di ka mahilig sa mga bagay na yon. You just leave it away. And you'll see the first person na nakita niya sa treasure sa field is yung tawag dito, he stumbled and saw it. Ito ang ginawa niya. Pinagbenta niya lahat ang gamit niya upang makamit niya yung land na with the treasure. The third one is the seeker. Ito talaga yung naghahanap. Dahil ito na yung nakagisnan, parang nakalakayan niya at nakatuan niya na to look for more of it. Nata-challenge ang buhay niya to add more, get more. Ngayon nakakita siya na mas malaki kaysa yung mga nasa kanya. He sold everything just to have that bigger one. And the third person, common to everyone, is walang pakialam. Ito yung may-ari ng tawag nito, ito yung may-ari ng lupa na may treasure doon. I don't like it. Iniwan niya lang doon. Kagaya ng Pearl, hindi ko kailangan to. Say, ganun lang. He made money out of it. And maraming ganyang mga Kristiyano, no? Who doesn't care about it. So, they just leave it away or set aside. So, it is a parable. And how do we relate it to the Christian life? Remember, it's a parable na sasabihan nito sa mga tao, no? The treasure and the pearl of great value. Sino ang maiisip nyo or ano ang maiisip nyo sa buhay ninyo of the greatest value? When you have it, siya na, wala nang iba. Or yun na, wala nang iba. And when you have that, sasabihin mo sa sarili mo, ito na ang magbibigay sa akin ng kalayaan, hindi na ako magiging pobre. Hindi na ako maghihirap. You see, what happens to these people? Kung ituloy-tuloy natin yung story, they were happy. Kahit nabenta nila lahat ng kanilang mga possession, but they were happy because nakamit nila the most valuable thing, the greatest of great value. The treasure and the pearl, mga kapatid, is no other than our God. You see, nakita yung scenario nun, bakit nandun? Yung mga iba, iniwan lang. Wala, some people just say, I don't wanna deal with God. Kung gusto mo, sa'yo na. But these two people tells us about their character. Makita ko yung sa buhay ng mga Magi, yung mga Magi, talagang hinanap nila ang Panginoon Diyos. Ganun katindi ang kanilang pagnanasa nila sa Diyos, no? The Magi. The seeker, no? Talagang naghanap. Hindi sila kontento doon sa maraming maliliit na pearls. No? Nung nakakita niya malaki, yun na. They have to sell their own properties and everything just to gain that. Sa ating buhay sa Kristiyano, or bago tayo naging Kristiyano, o paano natin nakilala ang Diyos? When we heard God, was He of great value to us? Or just a or someone na alam natin na,
kakailangan ko dahil kailangan ko ang kaligtasan. Kailangan kong makarating sa langit, kailangan ko, no? But there is more than to that, no? These people, sa parable, when they found those things, of those great value, lahat ng mga gamit nila, ipinagpalit nila doon. Ano ibig sabihin nun kapag pinagpalit mo lahat nun? It's up to you to evaluate ourselves when we encountered God. Because when we look back at our life, how we are walking as Christians right now, is God of great value to me. Kaya siguro may mga ilan sa atin o mga Kristiyano na naghihirap. Dahil sinabi nila naghihirap ako eh. It's just because God is taken for granted sa buhay nila. God is there when they need it. God is not there when everything's smooth. No? God is there when may sakit ka. But not of talagang of great value na sinasabi mo na pag umaga siyang hinahanap mo. Pag nawawala ka o nalilito ka, siyang hinahanap mo. May problema ka, siya hinahanap mo. May kasiyahan ka, may party ka, siyang hinahanap mo. Dapat ganun ang tao eh. Kaya makikita mo ngayon, tataraw ka sa bintana mo at magmamasid ka sa mga tao at sa mga kapatiran na alam mo mga Kristiyano. How is their walk in their life? Oops. Sarili muna. How is my walk in my life? Remember na may Diyos din dito sa mundo na inidulo ng mundo. Kaya kung minsan nakikita natin sarili natin doon, no? We'd like also to be like the others, no? In competition. Kaya kung minsan ang Diyos ay nasa likod. And no wonder ganun ang nangyayari sa ating buhay. Kaya ako nasabi ito dahil kapatid, subukan niyo ang Panginoon na He has everything. Siya nag-create eh. He created. So, paano maging imposible sa isang tao na manampalataya na maging mahirap siya? Oh. Yung kakilala nyo, nagaling pa ang asawa eh. Isa galing pa sa iyo. Ano ba eh? Bakit? Why? Because they put their life sa Panginoon and God supplies them. No? And we could do that also. Kasi ang panang natin dito eh, how are we showing in a very simple way, kahit man ako'y sabihin mo nga, mas mahirap sa daga, kinapapakita ko naman ang aking pananampalataya, ang aking pananampalataya ay nagsisikap. No? Pero nagsisikap, it's working. Nakikita pa ng Diyos na it's working, hindi tayo papabayad ng Diyos. No? It's just because we are at katawag ito na nabaling eh. Nababaling ang ating mga paningin sa ating mga pangyayari sa araw-araw. Problema natin yung mga paano, mayroon ba ako nito, mga ganyan. Huwag natin pilitin kapatid kung wala eh. Darating yan. Kasi kung minsan isang bata ayaw pumasok dahil nahihiya o wala siyang, sabi, mami ayaw ko dahil para ko sa eskwela eh. Pero baka mayroong talagang plano na iba eh. Alam mo kung sino yun? He became one of the president eh. Oh. Ayaw niya eh. Nahihiya siya pero lumaki siyang pan. Naging presidente. Oh. Because there are things that gusto natin mangyari. Ayaw naman ng Diyos eh.
Kaya doon, napupunta yung hirap natin, pagpapagal natin sa walang kabuluhan. Sabi nga tawag ito ni Haring Solomon lahat ito'y walang kabuluhan eh. Dahil ginagawa naman natin lahat, hindi naman natin kasama ang Diyos. No. Yun mahirap, mahirap eh. Sa atin na sometimes, ito tayo, dudulog-dulog tayo na kailangan natin to ganito. Mga kapatid, it's our choice, no? It's our choice. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin lahat. He gave us mind to think. Right and wrong. Yet many of us, including every one of us, I'm not excluding myself, even me, to get into something that God doesn't desire us to be there or to do, and yet sometimes, Lord, sandali lang, sometimes we make excuses. No? Yun ang pinakamahirap na gawin natin. Nasubukan ko na kasi yung mga mag-excuses. Lord, try lang subukan ko lang para ma-experience ko. Mahirap pala eh. Mahirap lang. But I learned my lesson. And kaya nasasabi ko to sa inyo dahil pag di ka nakaahon, kung di ka nakaahon, sabi nga, everything's gonna be lost. Sa dami ko na napakikinig na salita ng Diyos, no? Kagaya ng salvation, kagaya ng mga yan, is it gonna be lost? Gonna be lost? Ano ang gagawin natin? Sabi ni Pastor, sabi nito, seek. Yan. The treasures that we're going to find in our life is God's Word. No? Na siya ang magbibigay sa atin ng kalayaan sa lahat ng ating mga problema sa mundo. Don't you know that the Word of God, the Bible, is sufficient enough, no, na lahat ng mga problema sa mundo, masasagot niya. No? May narinig ko nga ako tanong is there something that God doesn't know? Galing, no? Meron ba kang alam nun? Is there something that God doesn't know? Saliksikin sa Bible. Saan mo siya makukuha ang sagot nun? Sa Bible lang naman eh. Hindi ka pwede maghaka-haka o kuro-kuro. Di natin gaano kalubos kilala ng Diyos eh. But God tells Himself explicitly kung sino siya sa Bible. And if you read the Bible, pagtsatsagaan mo mabasa, 15 minutes, 30 minutes, hanggang umaga, makikita mo ang sagot. Tayo, hindi tayo nagsasaliksik eh. These hidden treasures, gusto natin kasi, parang popcorn na, oops, okay lang treasure mo. Binigyan na sa atin treasure, di natin ginagamit. Alam mo kapatid, ito yun eh. Darating ang araw, sabihin na, tatanong tayo ng Panginoon Diyos, anong ginawa mo sa salita ko? Binigyan kita eh. 5,000, 3,000, 1,000. You know the story already, di ba? Ay Lord, nandun sa bahay. Tinago ko eh. Di mo binasa eh. Kaya, naging mangmang tayo. Kaya nga, dapat walang mangmang ng Kristiyano eh. You know why? Yun ang utos ng Diyos sa kanila eh, sa mga apostles. Kailangan, kaya nga sinulat ng mga apostles yun eh. Para tayo, kung babasahin natin, alam din natin. We are going to do exactly what we are going to do. Napapaligiran tayo ng mga lobo, mga ulupong. Sabi mo, Kristiyano ka, tutukayin ka nila eh. Marunong ka bang magsangga sa kanila? Wala kang salita ng Diyos eh. Ang kasagutan lang doon, nasa Bible eh. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Sa mga disipulo? No? Ipapadala ko kayo sa gitna ng mga lobo. Anong mga lobo? Those are the wolves, no? In shepherd skin.
Mga bulang, mga bulang teachers, bulang propeta. Matitinig ka mo ngayon, magagaling sila ngayon. No? They know the word of God, matitinig sila. But they know how to twist everything. No? Pero kung alam mong salita ng Diyos, Kristiyano ka sabi mo, hindi ka mabubula. Alam ko, pinalitan mo yung salita niya. No, no, no. No. Hindi ka madadala. Hindi ka kagaya ka na, hindi ka magiging baka nga. Oo nga. Maganda to. Tama, baka. Dahil nasusulat na ang mga salita ng Diyos sa Bible, enough for us, no? Ngayon ang sagot ng mga lahat ng ating mga katanungan sa buhay. These are the hidden treasures. These are the costly pearls na bibigay ng Panginoon Diyos sa atin. Bibigay sa atin. For us, no? Basahin natin. Oh. Kung hindi ka makabasa, makinig ka. No? Kung hindi ka makikinig, pumunta ka sa mga nagsisigaw dyan sa kalsada na tungkol sa Panginoon Diyos. No? The Word of God, the Word of God is always shouting out outside the gate. No? Tayo, wala yan, kulto yan, wala yan. Minsan kasi maging tayo ano kaya yun? Maging curious ka. No? Ano kaya sinasabi niya? Totoo kaya yun? Kasi if we don't know the fake, alam natin yung sinasabi lang nila to, di mo alam, baka fake yun din sinasabi nila eh. But when we know the truth, alam natin na, sinasabi nila fake, hindi ako maniniwala dyan. The very reason why we stumble and get down to very low life is that because hinahayaan natin ang sarili natin ganun eh. We get into the system na, okay. Finding ourselves already deeper and deeper sa mud. Itong mga, how can we buy or get possess God? No? Itong mga to, tingnan mo, ordinary na. The man was walking on the field, nakita niya, narinig niya ang salita, he was listening, no? Kinuha niya. No? Itong isa, talagang naghahanap at sasaliksik ang salita eh. Ganun dapat tayo eh. But what makes us not do those things? Tell me, bakit? Bakit di ka bakit na nagkakaroon ka ng mga complaints nito? Because di natin nagagawa yung dapat natin gawin sa Panginoon Diyos. Na sabi mo noon, mahal mo ako. Sabi mo noon, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sabi mo noon, Lord, bibigay ko lahat pag binigay mo to. Nung binigay ng Panginoon, nakalimutan na natin. Ganun tayo eh. Tapos iyak-iyak tayo. Tapos iinsultuin mo pa sarili mo. Mas mahirap ka pa sa daga. That's not good. That's not good, no? That's good. Kaya nga ako mga kapatid, as I would close this and advise na huwag natin gawin ito sa ating mga sarili. Huwag natin sisihin ang Diyos, huwag natin sisihin kahit sino. We blame our own self why we got into this miry mud of problems of life. Alam niyo mga kapatid, tayo naman nagsasabing ko ang hirap basahin ng Bible eh. Nasubukan mo na ba? Bakit mahirap? Tamad ka lang talaga. Kasi ang maliliit eh. Ang liliit ng mga sulat eh. Hindi kumuha ka na maglipayang glass, basahin mo. Maglipayang glass ako dito eh. May maglipayang glass ako dito. Basahin mo lang ganun. Di malaki na. No? Or, talagang ayaw natin. Gusto lang natin yung nakakakiliting salita ng Diyos. Gusto ko lang yung kapag Friday o Thursday o Friday naman, si Pastor, doon ako makikinig. Iba yung talagang sinasabi na mayroon kang pinapakita mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Na kayong dalawa lang. Paggising sa umaga, pagtulog sa gabi. Remember Israel. Kung paano nagtiyaga ang Panginoon Diyos na laging sinasabi nila, teach me to your children and to your children. Tignan nyo nga sila. Napakalit na bansa. Hindi masira-sira. Hindi
conquer ngayon. Tayo. Tayo dapat, di tayo dapat pa-conquer ng mga ganung bagay eh. Dahil dapat nasa atin ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, sabi mo, matanda na ako. Ngayon, kayo naman, magturo ngayon sa mga bata para paglaki nila, hindi yung laging nasa tambayan, itong ginagawa. No? Kaya minsan araw, napalingon ako eh. Kakalungkot, sabi ko. Nakakalungkot talaga. But as pastors and leaders, we have to do our job. No? Na saliksikin ang salita ng Diyos at ibahagi lahat sa tao. Yung tama. Paano magiging tama? Yun nasa Bible, di ba? Yun lang. Kasi yun ang tama yung Bible eh. Oh, it's the Bible only. Oh. Again, as I close my brothers and sisters, be like the merchant. Always be like the merchant, always seeking better pearls. Do not be contented sa John 3:16 lang. Alam ko naman, John 3:16 lang. Okay na ako doon. Hindi yan, marami pang gusto ng Diyos na salukin mo. Kagaya lagi ka nauuhaw, sumalok ka sa salita ng Diyos at tingnan mo. Hindi ka ulit mauuhaw, sabi nga ng Diyos eh. Kasi, this will lead you to become a stronger disciple of God. Bakit na gusto nyo maging ganun? Tayo. Bakit? Dapat kasi yun ang purpose natin eh. The purpose of God, why we are here is that to know His words. And when we know His words, mas lalo tayong nakakapag-relate, know Him better, at alam natin ang gagawin natin. At alam natin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. No? Because huwag tayo mag-rely lang sa mga iba. But God looks at you, how are you going to do with His words? No? Let us be like the merchant that is always seeking until he get contented na nakita niyo yung malaki. Ito na yung kabuuan. Ito na yung ibig sabihin yung talagang ito magbubuo ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. No? Paano naman i-reveal ng Panginoon sa sarili niya sa atin? Of course, mga kapatid, ang sabi ng mga apostles, ang natanggap naming salita sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, may bayad ba yun? Wala, libre. So, kami naman, ibabahagi namin sa inyo, libre. Libre yan. Tayo gusto po natin may bayad eh. The scripture is free. Kung libre yan, dapat may panahon tayo eh. Gusto pa natin yung nagbabayad pa tayo. No? Alam mo, these are the things that will make us rich, not in monetary. Not na itong mga to magbibigay sa atin ng mansion. No. But will make us rich spiritually. When you are rich spiritually, no? Anong kasunod nun? Bida ka eh. Di mo ba alam kung you are rich spiritually, magiging bida ka sa tao? Paano magiging bida? Ikaw kasi yung ilaw eh. You're going to be the light of the world. Ayaw mo ba yun? Nagniningning ka sa taas. Di maraming ma-attract sa'yo. Kasi pati artista ma-attract na sa'yo eh. Kasi ikaw yung ilaw sa kadiliman eh. Iba talaga ang ng Panginoon no? Sa ating buhay. Kasi gusto natin, para kang artista eh. Hindi lang gusto ng buhay. Yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos sa atin, maging ilaw ka. Paano ka naging ilaw? Paano nagkaroon ng kuryente itong ilaw na to, itong light bulb na to? It's because it's generating power. Saan nakukuha ang power? Sa salita ng Diyos. Di ba? There's the power in the word.
Kaya mga kapatid, lagi sinasabi ni Delia Tayatayan, matuti na, magwalis ka dyan. Pinakamayamang, itong alila, pinakamayamang katulong sa bahay. May pera eh. Magwawalis na rin, may makakuha ng pera eh. Eh tayo, pag nagwawalis ba tayo, may nakuha tayong pera? Iba to, kapatid. Because nakakalimutan natin yung Matthew 6:33. No? Lord, pasensya na kung sino ang inuuna namin. No? This is the sickness of man. We have to seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi ako nagtatapos doon. Hindi nagtatapos ang Bible doon. Dahil, if you seek God first and His righteousness, alam niyo naman ang kasunod niyan. Dahil pinaunlakan mo ako, sabi ng Panginoon, dahil ito ang ginagawa mo. At ang kinakalugod, sabi na, nalulugod na ng Diyos. Ito naman ang ibibigay ko sa bonus mo. Oh. Baka binuksan ng Panginoon ang bintana at bintana, hindi mo masaluklat yan eh. Lord, tama na. Oh. Because that's our failure. Everybody's failure. Not seeking God first. Because we forgot our first love. Sana po mga kapatid, sa aral na to, ay matuto tayong mahalin, ibalik ang pagmamahal natin sa Diyos. Ang ating una sa ating buhay. At sa ganun nga ay masagana ang ating pamumuhay. Not in the real sense na nakakatulog ka sa magagandang, no. Masagana ibig ko sabihin, you're comfortable, that you knowing that anything happens, Diyos ang bahala sa'yo. No? The apostles, disciples didn't worry about anything else because they have put their trust in their Master Jesus Christ. Kaya nga nung mapapersecute sila eh. Happy sila eh. Happy hour yun eh. Kasi mamamatay sila, kasama ko ng Panginoon Diyos. Ito tanong sa atin. Handa ka ba mamamatay ngayon sa Panginoon Diyos? Yeah. I guess not. Kasi kung kulang ka ng mga salita ng Diyos, marami ka pang ginagawa sa usap mo. But again, it's a choice. A choice that you have to do. But I've made my choice. No? It's up to you. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang gabi po. Okay, thank you po, Pastor. Ayan. Yeah. So far, wala namang question dito. Dapat rich in spirit. Hindi rich in sa mga bagay. Kasi yung pagka walang spirit, mahirap eh. Define natin. Ano spirit? Maraming spirit. Rich in spirit what? Rich in spirit, yung faith natin sa Panginoon. Yan ang number one. May faith ka nga, di mo naman. May pera ka nga, pero wala ka namang faith. How do you get ito? Rich in spirit. How do you make rich in spirit? You should be rich in the Word of God. Para kung may problema, mayroon ka na pupulot ng salita ng Diyos eh. Ito magkuhan sa'yo eh. Where the Spirit also, kasi kung mayroon marami kang kaalaman sa salita ng Diyos, makalimutan mo the Spirit, the Holy Spirit will always will always remind you of that. Meron ka eh. Meron bang i-remind sa'yo na wala ka? How would I remind you kung di mo alam? Yun eh. Di ba? That's why, importante yung pag-aaral natin eh. Pagbabasa natin. Napakaganda yung testimony ni yung artista na to. Tony Gonzaga. Bata raw sila. Pinagbabasa sila ng one chapter a night. No? One chapter a night. Medyo may kalokohan si Tony noon. Kunwari nagbabasa. Not until he realized na wala pa siyang alam sa Diyos. Now, she made it a point to read the Bible, no, every day, at least one chapter. Nakakabusog yun, yung salita ng Diyos eh. Nakakabusog yun. Give time. Yung oras eh, wala eh. Wala.
I could just imagine bakit wala kayong oras eh. Para bang mas importante pa yung mga iba kaysa Diyos. Kaya yun ang nakikita natin sa priority. Lord, nahihirapan ako eh. Kasi di natin kinakausap ang Diyos eh. May mga ganun problema, Lord. Ito, paano ko ikot to? May pasa mo kay Brother Ramon yan. Pasad Brother Ramon sa pastor. Kapag pray natin yan. I mean, what I mean is that we lack that sense of responsibility of doing first things na yung mga na alam natin na ito ang future natin eh. Our future should be with the Lord. Pero, teka, which Lord pala, no? Yun pala, baka ibang Lord naman ang ating pinag-husayang pagsikapan. I don't know, sa inyo lahat, hindi ko alam, pero doon tayo maging maingat. Which Lord? Oh. Baka ginagawa natin naman, para sa para sa isa pala. kaya mayroon mga ganun, no? Pa-Lord tayo, pero iba pala. Kasi dagdatingan na yung mga bulaan eh. I mean, actually, doon pa, nandun na sila eh. Pero, laganap na eh. Laganap na. I mean, parang, pare-pareho eh, totoo eh. Kung di mo alam, the many of the elect, malilin lang. Mayroon yun kung isa tayo dun eh. Nakakatakot. No? Nakakatakot. But anyway, I thank you for listening and I hope and pray na magamit natin to sa pag-aayos ng ating, let us say, our time with God, our knowledge with God, our wisdom. No? Wisdom, Panginoon magbibigay niyan eh. Pero knowledge, sa atin yun. Tayo magawa nun. Amen? Amen. Thank you. Thank you, Pastor. Okay, Parang tinamaan ako dun, So, James naman, tinatamaan mo sa sarili mo. Okay, pray na tayo, Pastor. Sino bang i-include natin sa prayers? Yeah. In general na lang, Pastor. In general. General. May kulang ko dyan eh. Lord, tulungan mo kung tanggalin ko itong bisyo ko. Sabi na pa nun, ako tatanggal ang bisyo mo? It is up to you, sabi ka eh. Nasa iyo yan eh. Nasa iyo, kung tatagalin mo hindi. Kasi, bakit hininipan natin ang Panginoon na tulungan tayo sa bisyo natin? Ay, tulungan na patanggal ang bisyo natin. Siya ba nagbigay ng bisyo natin? At siya na magtatanggal? No. Tayo naglagay ng bisyo sa atin. Di tayo din ang may responsibility tanggal. Bigyan lang tayo ng kalakasan. Bigyan lang tayo ng karunungan. No? Itapon kasi natin mga bisyo natin yung sa alam natin na trash bin na bukas o mamaya kukunin na ng basurahan para kung babalikan man natin, kung natin babalikan. Okay, manalangin tayo. Okay. Ama namin Diyos, lumikha po sa amin. Kami po'y dumudulog sa inyo. Nakakiyangan umarap. But Lord, we are asking for forgiveness po. Sa aming mga pagka-inosenteng di alam ang mga bagay na to, yet Lord, we know that you are the most precious and valuable sa buong mundo na to. Eh kung minsan, Lord, naipapalit namin ito sa iba't ibang bagay. Minsan nawawala, nasisira sila. Pero kayo po, Lord, you have proven yourself sa panahon, sa mga dating na panahon, na kayo pa rin po ang tunay. Kayo po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, hiniling po namin na sana po ay manumbalik po ang apoy, ang init ng aming mga puso na kayo po ang aming muling unahin sa aming buhay.
nakita po namin ang aming buhay bilang pamilya o bilang isa, Lord, kami individual na kung paano namin po tinahak ng mga panahon na kami po ang nag-iisip ng mga paraan. Yet, Lord, sabi nga ng Haring Solomon, wala ito kapag wala kayo, Panginoon. We can do nothing without you. You are kayo po nagbibigay ng encouragement kahit na hindi namin kaya. Kayo po nagbibigay ng kalakasan kapag kami po naghihina. Kayo po nagbibigay ng mga pang-araw-araw namin at hindi po kayo nagkukulang po. Patawarin mo kami, Panginoon, kung naiiba po ang aming daan ng aming mga isip at ang aming damdamin. Sana po ay magkaroon kami na ngayon ng bagong buhay, bagong setup na naman po ng aming paglilingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, ay makita niyo kami kahit konting mustard seed that would grow in our life to prove ourselves worthy before you. Dahil po, Panginoon, nagiging salungat nga po kami sa mga panahon na to. At kung nakikita po ang aming mga pamilya, aming mga anak, kamag-anak ang aming buhay, at alam na kami po ay Kristiyano, ay baka nakakatisod po kami. Ayaw po namin matisod po sila. Kaya po, Panginoon, kahit na po ito ang aming pinagdadaanan, napakaganda naman siguro, Panginoon, kung kami po ay nag-iilaw at nadadala ang mga mahal namin sa buhay, ang mga kaibigan, even our enemies, sa inyong paanan. Dahil ang itong ilaw na to, ay yung mga salita, ay muling nagbigay sa aming buhay para hindi po kami paandap-andap. Patay sindi. But Lord, a continuous light sa aming buhay na ito po ay magdadala ng mga kaluluwa sa inyong paanan. Panginoon, basbasan mo po lahat sila, sa lahat ng mga nakikinig dito sa iRadio. Napagdaanan po ng mga panahon na iba't iba ang mga suranin ang naririnig ko, pagdadaanan ng mga membro. Ngunit Lord, hindi po nagkulang ang iRadio na araw-araw po na binibigkas, kaya sabi po mga salita ninyo. Sana po ay hindi po rin kami magsawa sa kakabalita ng mga maganda at may tuturo sa iba. Dahil po ito ay alam po namin ay nagbibigay ng tulong, kalakasan, o solusyon sa bawat problema kung ano man po ang kanilang pagdadaanan. Salamat din o Panginoon na kami po'y nakakadaan sa mga ganitong problema. Sa mga problemang ito, nakikilala po namin ang aming mga sarili na kailangan po mayroong baguhin, mayroong alisin, at mayroong kami bagong tanggapin na salita mo. Salamat din Panginoon sa lahat ng mga kapikinig na nawa asan man sila sa dakong mundong ito. Basbasan mo sila Panginoon sa kanilang pamilya, trabaho, at anumang bagay na kanila pong ginagawa. Nawa po ay laging magbigay ng kapurihan, kaluguran sa iyong pangalan. Sa iRadio, salamat kay Brother Ramon, Sister Karim, sa kanilang pamilya, at sa aming lahat, Panginoon, sa iglesia. Ay, nawa po ay patuloy na basbasan nyo kami ng inyong mga salita upang sa ganun nga ay hindi po kami manghina, kundi magpatuloy po to have endurance and perseverance until we reach the finish line. Salamat o Diyos at patuloy na bigyan nyo at paunlakan ang iRadio ng mga pagpapala. Sa ganun nga ay patuloy pa rin na makapagbahagi ng magandang balita sa inyong lahat. At pulilangin namin sa matamis na pangalan ng Kristo. Amen. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Pastor. Alright, kita ta. Sunday? Kayo ba sa Sunday, Pastor? Hindi, si Pastor, yung tatay ni Pastor Bipin. Oh, yeah. Okay. Yeah. Okay. So, may interpreter naman siya. Oh? Si Pastor Bipin. Oh, hindi. Marunong siya English. Konti lang daw, sabi niya.
Oh. Pero ako, tingnan natin. Okay lang naman. May interpreter naman eh. Speaking tongues naman. Yun ang tunay na speaking tongues. No? May nag-interpret. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Pastor James. Good night. God bless. Yan. All right. Pastor James, maraming salamat. I'm rich, not poor. Mayaman daw sa lahat ng bagay. Yep. Pero sa akin, mas importante yung rich in spirit. Spirit in faith, in belief. Meron kasi rich sa pera eh. Pera nauubos yun, tsaka hindi mo madadala sa hukay yun eh. Sa aking opinion mas sa akin yung aking faith na mayaman ako sa paniniwala sa aking pananalig sa aking Panginoon. Alright. Anything else? Wala na tayong announcement? Wala na. Friday na naman and weekend. And it's time to, alam niyo na, pahinga na naman kami. Weekend, Saturday and Sunday. Bukas, which is Sunday na sa inyo. At kita-kits na lang tayo ng Tuesday, Cross Culture. Ang makakasama natin next week. Alam na this year, kaya ako nag-review kayo. Ayan, may blessing na kayo dyan. Until next week, guys, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Hello kay Zora Zaida, my sister, and Sita Balad. Yan. Thank you, everyone. Good night. Bye-bye. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.